ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni Santa Rita de Casia. Siyang tinuturing na patrono pintakasi ng mga taong nasa imposibleng kalagayan o sitwasyon. Alam ko marami din po sa inyo ang nananalangin para makatanggap ng isang imposibleng pagpapala o grasya. Imposible na gumaling ka sa iyong kanser. Imposible na tumino, magbago ang iyong asawa. Imposible na bumait ang iyong anak. Imposible na mabayaran mo ang iyong napakaraming utang. Maaaring imposible din na maayos ang ating sistema o politika sa ating bansa. Pero mga kapatid, kung meron tayong isang malalim na pananampalataya sa Diyos, kamukha ni Santa Rita, walang imposible. Kaya naman tayo lumapit sa Kanya, magpadasal kay Santa Rita, tayo tulungan sa ating mga imposibleng sitwasyon. Para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita na nagpunyaging makatulad ng dukha at mapagkumbabang Mesiyas, upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may naiwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal na hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nagaksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Na magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang reliyon at sa isang taong may pangalang Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin.
Ngunit tumutol si Pablo at tiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginoon, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang puon nga ay nagtayo ng trono sa kalangitan mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin niyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagtuturo ni Jesus na ating guro. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kesa sa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung meron po tayong isang kahinaan, tayo po mga tao, ito yung madali tayong magsawa. Ayaw kasi natin ng paulit-ulit. Naumay tayo kapag paulit-ulit ang ulam. Naiinis tayo kapag paulit-ulit tayong pinagsasabihan. Napapagod tayo kapag paulit-ulit tayong nagtatrabaho. Naiinip tayo kapag paulit-ulit ang joke o ang kwento. Pero
Kapag paulit-ulit po ang karanasan, may mabuting dahilan para dyan. Hindi po nagkamali si Jesus. Bakit paulit-ulit niyang tinanong si San Pedro, mahal mo ba ako? Ginawa ito ng Panginoon hindi dahil makulit siya. May gusto kasi siyang ituro kay San Pedro at sa ating lahat. At sana maalaala po natin itong tatlong dahilan kapag paulit-ulit ang mga karanasan natin sa buhay. Una, kapag paulit-ulit, may inaayos lang ang Diyos. May napakaganda pong kasabihan. It goes, what the heart repeats, it wants to heal. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang nakalipas, ibig sabihin may sugat ka pa. At gustong maghilom, gustong gumaling ng puso mo. Halimbawa, kapag paulit-ulit mong kinekwento ang pambababae ng asawa mo, pagbibisyo niya, ang kawalang hiya niya, hindi ka lang galit, pero umaasa ka na tumino pa siya. Umaasa kang bumalik yung dating pagmamahalan. Umaasa kang mabuo ulit ang pamilya niyo. Kapag paulit-ulit mong inaalala din ang mga kabiguan mo, yung negosyo mong nalugi, yung exam mong hindi mo napasa, yung opportunity nawala o yung pangarap mong hindi natuloy, hindi ka lang nangihinayang, pero humihingi ka ng second chance sa Diyos. Sana makabawi ka. Sana ngayon magwagi ka na. Kapag paulit-ulit mong inaalala din ng mga yumao na magulang o kapatid, hindi mo lang sila namimiss. Baka nagsisisi ka. Baka gusto mong humingi ng tawad sa kanila. Mga kapatid, wag po nating ikahiya. Tayong lahat ay may sugat. Di po ba? At ang taong hindi nasasaktan, madalas, taong hindi nagmamahal. Kung nagmamahal ka, siguradong masasaktan ka. Amen? Pero tandaan po natin ito, kapag ang sugat hindi mo dinala kay Kristo, maaari itong maging lason, imbis na maging aral. Remember that, my dear friends, wounds turn into poison unless healed by Christ. But your wounds will turn into wisdom if touched by Christ. Kaya paulit-ulit na tinanong ni Jesus si San Pedro, mahal mo ba ako? Kasi gusto niya maghilom si San Pedro mula sa kanyang hiya, mula sa kanyang pagtataksil. Siguro na-trauma din si San Pedro. Siguro kapag nakakarinig noon si San Pedro ng tilawak ng manok tuwing umaga, sasaktan din siya. Naalala niya si Jesus nung siya'y nahuli at nakatali. Pero ang mabuting balita, sa gitna ng hiya, pagsisisi ni San Pedro, hindi po siya iniwan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung 3 beses na pinagkanulo, tinanggi ni Pedro si Jesus. 3 beses din siyang kinausap ng ating Panginoon. Para bang sinasabi ni Jesus sa kanya, Pedro, mas malaki ang pagmamahal ko sa iyo kesa sa pagkakamali mo. At ito din po ang gustong sabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa atin ngayon. Hindi niya tayo pinapabalik sa ating mga sugat. Pinapabalik niya tayo sa Kanya para pagalingin niya tayo, para gawin niyang mas mabuti ang ating mga puso't kalooban. Remember, it is only true love that will turn your pain into medicine. I will repeat that. It is only true love that will turn your pain into medicine. Kaya kung hindi mo mapigilan na naalala mo mga masakit na kahapon, hayaan mo lang. Palagi mong isipin at paniwalaan, gumagaling ka lang, lumalakas ka lang, at hinihilom ka ng Diyos. Don't forget, what you repeat, you heal. Pero pangalawa, kapag meron pong paulit-ulit sa ating buhay, yan lang ang pinapamahal ng Diyos sa iyo. Yan ang pinapaalaga ni Jesus sa iyo. Also remember, what the heart repeats is what it loves. Diba kapag paulit-ulit mong pinakikinggan ang isang kanta o musika, ibig sabihin, gustong-gusto mo yan. Kapag
paulit-ulit mong kinakain, pinipili ang isang potahe, ibig sabihin, favorite mo yan. Ang pagmamahal, hindi nagsasawa. Pride lang ang nagsasawa. Di po ba? Tandaan nyo yan. Kaya kapag paulit-ulit mong naalala ang isang tao, ibig sabihin, mahal na mahal mo talaga siya. Di ba? Kapag hindi mo maalis sa iyong isip ang isang lalaki, ang isang babae, aminin mo, may lihim kang pagsisinta sa kanya. Kapag paulit-ulit mong pinagmamalaki ang iyong anak o apo sa ibang tao, sa ibang magulang, hindi naman kayabangan yan. Pagmamahal yan. Kaya maganda pong itanong, magandang pagmunihan. Ano yung mga paulit-ulit kong iniisip o inaalala? Kung palagi mong iniisip ang trabaho mo, mahal mo ang trabaho mo, di po ba? Kung palagi mong iniisip ang anak mo, mahal mo ang anak mo. Kung palagi mong iniisip ang ating bansa, mahal mo ang Pilipinas. Kaya nga po, napansin nyo sa ating ebanghelyo, paulit-ulit na sinabi ni Jesus kay San Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Bakit po inulit-ulit ito ni Jesus? Hindi dahil makakalimutin si San Pedro, kundi dahil may gustong ipaalala si Jesus kay San Pedro. Na sa kabila ng kanyang pagkakasala, sa kabila ng 3 beses, tinatwa niya ang ating Panginoon. May misyon pa rin siya. Mga kapatid, ang inuulit-ulit ng Diyos sa iyong puso, madalas, yan ang calling mo. Yan ang responsibility mo. Yan ang bagay, tao o misyon na pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kaya mag-ingat po tayo. Yung mga bagay na paulit-ulit nating iniisip, yan ang lumalaki, yan ang nananatili sa ating buhay. Kapag puro galit ang iyong inuulit-ulit, yan ang lalaki sa iyong puso. Kapag palagi mong inuulit-ulit ang iyong mga takot at pangamba, yan ang naghahari sa buhay mo. Pero kapag inuulit-ulit mo ang Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang pagmamahal, ulit-ulit din na magiging kamukha mo si Kristo. Paulit-ulit ka ding pagpapalain ng Diyos. Pangatlo po at kahuli-hulihan, ang paulit-ulit sa ating buhay ay paraan ng Diyos para tayo ay gawin niyang mas mabunga, yan ang pagpapalago niya. What the heart repeats, it wants to grow. Hindi niyo po ba napansin sa eskwela, hindi ka titigilan ng teacher hanggat hindi mo maintindihan ang isang aral o lesson. Paulit-ulit ang review, paulit-ulit ang exam, paulit-ulit ang practice. At minsan, kapag hindi mo pa natutunan, uulit ka ng 1 taon. Hindi ka magagraduate, hindi dahil galit ang school sa'yo, kundi dahil ayaw kang mapunta ng eskwela dun sa susunod na level kung mahina ang pundasyon mo. Di po ba? Kahit naman po sa video games, paulit-ulit mong binabalikan yung isang level hanggat hindi ka magwagi, hanggat hindi mo malampasan lahat ng mga pagsubok. Ganyan din po pagdating sa Diyos. Understand this, my dear friends. When God repeats something in your life, God is only leveling you up. God is only improving your life. And God is preparing you for a greater mission. Kaya minsan, nagtataka tayo, bakit kaya palaging paulit-ulit ang problema ko? Bakit paulit-ulit na lang? Ako'y nasasaktan. Bakit parang hindi natatapos ang aking mga pagsubok? Mga namang kapatid, lesson yan ng Diyos para sa iyo. Minsan, kailangan merong ulitin ang Diyos sa iyong buhay para matuto ka lang na magpatawad. Minsan, inuulit ng Panginoon ang kabiguan hanggang matuto ka na magpakumbaba. Minsan, inuulit niya ang paghihintay hanggang matuto ka din na magtiwala. Minsan, inuulit din ng Diyos na ikaw ay mag-isa para matutunan mo na manalig sa Kanya. Kaya nga po, mga kapatid, huwag mong isipin na kapag paulit-ulit ang laban mo, na iniiwan ka na ng Diyos. Ang mga paulit-ulit na karanasan natin ay training ng Diyos para sa atin.
Nawain natin ang bakal, di po ba? Paulit-ulit na pinapalo yan na mainit para makagawa ng espada. Ang ginto, paulit-ulit din pong sinusunog para luminis, para kuminang. Ang atleta, paulit-ulit na nag-iensayo para maging kampiyon, para manalo siya. At ang Kristiyano, paulit-ulit po na hinuhubog ng Diyos hanggang unti-unti nagiging mas kamukha na niya si Kristo. Kaya kung merong mga bagay na paulit-ulit sa iyong buhay, huwag kang agad magreklamo. Pasalamat ka at tanungin mo ang Diyos. Panginoon, ano bang tinuturo mo sa akin? Dahil ang mga paulit-ulit mong pinagdadaanan, hindi parusa yan. Isa yang proseso ng paglago mo. Sa banal na misa pong ito, magdasal po tayo. Naway tulungan po tayo ng Diyos. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong sumuko agad. Tandaan natin, kapag paulit-ulit ang mga nangyayari sa ating buhay, problema man yan, pagsubok man yan, suliranin man, merong mabuting dahilan ang Diyos. Una, may ginagamot lang siya sa iyo. Pangalawa, may pinapaalaga ang Diyos sa iyo. At pangatlo, may pinapalago ang Diyos sa buhay mo. Magtiwala po tayo, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sumunod tayo sa Kanya at makikita mo ang iyong buhay magiging mas masaya, magiging mas pinagpala, magiging mas payapa, hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Bunga ng pagkaunawang sinugo tayo sa misyon katulad ni San Pedro, hiningin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at lahat ng mga may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, magitin natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sinugo mong iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Narito, Panginoon, mga alay naming taglay, nawa ito'y karabal-dabal sa kabanalan mo. Tanggapin mo, Panginoon, mga gawa ni amin ay kamay, ang bunga ng pag-ibig mo, dugo at katawan. Kaburi-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alagya sa pag-ibig mo. Kami ngayon ay narito, buklod-buklod nawa kami maglingkod sa'yo. Kaburi-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo,
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mo si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Pagkaloob mo kami rin, pinagkalooban mo ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Rapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na taong tumutulong sa lahat, ang pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nitong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alleluia, 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 alleluia. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahilig, ng poon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 alleluia. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita para hanapin ikaw lamang at takuin ang bagong pagkataong sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, huwag niyong mamasamain at huwag sana kayong agad magsasawa kapag merong paulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay. Remember, what the heart repeats, it heals. Second, what the heart repeats, it loves. And third, what the heart repeats, it grows. Ano yung mga paulit-ulit mong binabalikan, iniisip, mga paulit-ulit na nangyayari sa iyong buhay? Baka naman hinihilom ka ng Diyos. Baka naman ikaw ay inuutos ng Diyos na magmahal. Baka ikaw ay inuutos din ng Diyos na alagaan mo kung ano man yung bagay na paulit-ulit pabalik-balik sa iyong buhay. At para tayo magkaroon ng lakas, isama natin si Kristo sa ating paglalakbay, sa ating buhay. Because without Christ, your wounds will turn into poison. Without Christ, you will not love, you will hate. Without Christ, you will not bear fruit abundantly, but you will dry up and die. Kaya paulit-ulit po tayo, kaya pag-usap, paulit-ulit tayo bumalik sa Diyos, paulit-ulit nating papasukin ang ating Panginoon sa ating puso at paulit-ulit nating sabihin sa Kanya, mahal kita, Panginoon. Alam mo, Panginoon, mahal na mahal kita. At dyan niyo po mararanasan ang kapayapaan, ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Santiago.